Bata Batuta? Kwentong pambata. Ang unang sleepover ni Jeremiah. Kwentong isinulat ni Mance A. Castle. Tuwang-tuwa si Jeremiah. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makikitulog siya sa bahay ng kaibigan niya. Parang may mga tumatalon na lundag, pala-pala sa kanyang tiyan sa tuwa. Pagpatak ng alas 5, agad niyang isiniksik ang kanyang paboritong pajama at malambot na tsinelas sa kanyang backpack. Nakangiti lang ang kanyang mga magulang habang pinapanood siyang naghahanda. Masaya silang makita siya na tiya binata na ang kanilang anak. Nang ihatid siya ng kanyang mga magulang sa bahay ni na Jake, hindi na nakapaghintay si Jeremiah na magpaalam ng matagal. Kumaripas siya ng takbo, papasok para batiin ang kanyang mga matalik na kaibigan na sina Jake at Wes. Buong gabi silang naglaro at kumain ng popcorn. Pagkatapos, masaya silang nagkwentuhan habang kumukutitap ang mga bituin sa labas. Ngunit habang lumalalim ang gabi, tumahimik ang paligid. Napansin ni Jeremiah na mahimbing nang natutulog sina Jake at Wes at humihilik pa na parang mga maliliit na oso. Si Jeremiah naman ay dilat na dilat pa rin ang mga mata. Biglang gumalaw si Wes at nagkamot ng mata. "Jeremiah, bakit gising ka pa?" "Hindi kasi makatulog ang isip ko," pulang ni Jeremiah. "Gabi-gabi, bago ako matulog, kinukumutan ako ni Mami at kinakwentuhan tungkol sa mga matatapang na mga kawal o mga nagsasalitang hayop. Kapag walang kwento, hindi ako dalawin ng antok." Nagigab si Wes. "Ang mami ko naman, binibigyan ako ng mainit na baso ng gatas para antukin ako. Ako naman, kinakantahan ng pampatulog ng kanta ng mama ko," dagdag ni Jake na nagising na rin dahil sa bulungan. Pagkatapos, nagkaroon ng magandang idea si Jake. "Bakit hindi ko sumubok magbilang ng tupa? Yun ang ginagawa ng mga matatanda kapag hindi sila nakakatulog." Napangiwi si Jeremiah. "Magbilang ng tupa? Kailangan ko pa bang pumunta sa bukid?" Natawa ng mahina si Wes. "Siyempre hindi. Gamitin mo lang ang imahinasyon mo. Pumikit ka at isipin mong may mga mapuputi at malalambot na tupa na tumatalon sa bakod. Bilangin mo sila isa-isa hanggang sa makatulog ka." Tumango si Jeremiah. "Sige, kaya ko yan. Good night, guys." Bumalik sina Jake at Wes sa ilalim ng kanilang mga kumot, handa nang managinip muli. Huminga naman si Jeremiah, tumitig sa kisame at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Naisip niya ang isang luntiang parang at isang matibay na bakod. Isang tupa! Malakas na sigaw ni Jeremiah. Biglang napabalikwas sina Wes at Jake, nagkakamot ng ulo sa gulat. "Ano yun?" tanong ni Jake. "Dalawang tupa!" Pagpapatuloy ni Jeremiah, mas malakas pa ngayon. "Jeremiah, anong ginagawa mo?" tanong ni Wes habang tinatakpan ang kanyang mga tenga. Ngumisi si Jeremiah sa dilim. "Nagbibilang ako ng tupa, gaya ng sabi nyo. Pero sa imahinasyon ko, maiingay ang mga tupang ito. 3 tupa! 4 na tupa!" Sa tuwing may bagong tupa siyang binibilang, gumagaya siya sa tunog nito ng pagkalakas-lakas. Tuwang-tuwa siya sa pagiging munting pastol, kaya nakalimutan na ni Jeremiah na kailangan palang matulog na siya. 5 tupa! Nagkatinginan na lang sina Wes at Jake at napabuntong hininga. Gusto lang naman nilang makatulog si Jeremiah, pero dahil sa kanyang mga maiingay na tupa, mukhang wala nang makakatulog sa kanila ngayong gabi. The end.